Papalit ako ngayon ng battery ni ADV kasi 3 years na rin siya. Genuine lead acid battery, GTC 6V na nabili ko sa Honda mismo. Meron din ito sa Shopee, mas mura pa kapag nilagyan mo ng discount voucher. Nasa 2,000 yung bili ko dito. This battery is filled with acid if the stabilized open circuit voltage is below 12.4 volts. This needs charging. Do not open. Ito naman yun para sa terminals niya. Keep out of reach of children. Okay pa naman yung battery ko kay ADV kahit 3 years na kasi hindi pa umiilaw itong low battery indicator. Ayan, kagaya nangyari sa akin kay Click nun kasi hindi ko nga siya nagagamit. Pag on ko ng ignition, nakailaw na yung pula. Current voltage niya ngayon sa built-in voltmeter ni ADV is 12 volts. Yan yung static voltage niya. Ibig sabihin hindi naka-andar yung motor. Yung current battery level niya ngayon is around nasa 50 to 40%. Ngayon, pagka bumaba na yan dito ng 10% to 0%, syempre papalitan nyo na. Kaya sigurado ako kapag ganyan na lang yung battery level nyo, iilaw na talaga tong kulay red na to. Kapag naman ipe-press natin yung starter button, tingnan natin yung voltage kung ilan. 10.3. Sa starting naman na yon, kapag yung voltage niya is bumaba ng 9.6 volts, kapag pinindot nyo yung starter button, indication na rin yun na palitin na yung battery nyo. Voltage naman niya kapag naka-idle yung motor, 14.2. Kapag naman ni-rev mo siya, off muna natin yung HSTC. Hindi siya nagbabago, ganun talaga yung level niya. Pag umaandar ka na or nare-rev mo na yung motor, dapat pasok lang siya within 13.5 volts to 15 volts. Higher than 15, baka may problema yung charging system mo. Kapag naman 13.5 below, mahina na talaga yung battery mo or palitin na siya. Tanggalin na natin yung lumang battery. Disconnect natin yung negative terminal. Tsaka yung positive terminal. Ang mga naka-install ko dito is yung mini driving lights, dual horn, tsaka yung satellite navigation. Tanggalin natin tong rubber holder niya. Nakaklip lang dito. Ayan. Pupud lang natin yung mga kable. Tapos silahin natin palabas yung battery. Tanggal na. Ito yung bago natin, tsaka ito yung luma na 3 years old na battery. Same lang sila ng size, magkaiba lang ng kulay, yung text. Ito pala yung release date nitong bagong battery natin, June 8, 2025. Itong lumang battery na ADV, lalagay ko to kay Honda Click kasi pwede pa naman siya. Yung kay Honda Click ko kasi dead bat na. So naisip ko, bibili na lang ako ng bago, kabit ko kay ADV, tapos ito, lagay ko kay Honda Click. Kasi bihira ko lang naman magamit si Click. Lagay ko na lang siyang i-start siguro once a week, para at least hindi ka agad malobat. Or pwede bumili kayo ng battery tender. Tapos pwede rin kayong bumili ng battery charger mismo para ma-maintain nyo yung full charge na battery kahit hindi nyo masyado ginagamit yung motor. Kapag kasi hindi mo nagagamit yung motor, mas mabilis ma-drain yung battery. Kabit na natin to. Ito yung gamitin natin, yung bago. Suot ko muna to dito sa loob, pag ganyan. Tsaka yung isa, wala namang orientation to. Pasok na natin. Medyo masikip lang yung sa akin kasi maraming mga inline fuse dito na nakalagay para ma-access ko. Doon sa mga naka-install ko na circuits. Ayan, pasok na siya. Balik na natin tong rubber na holder. Mga bagong bolts, kabit na rin natin. Negative terminal muna. Saktong higpit lang. Up. Then yung positive terminal. Saktong higpit. Up. Kabit na natin yung cover. Ang maintenance lang nito is kapag nakita mo na madumi itong terminals, linisin mo lang ng steel brush, tapos punasan mo lang para malinis na siya. Yung mga corrosion or dumi lang ang lilinisin mo. Tsaka syempre yung battery voltage kailangan may monitor. Check natin yung static voltage. 11.9. Parang same lang din ng isa, no? Pero syempre bago lang yung battery, so need pa niya ma-charge ng motor mismo. So start muna natin yung motor. Tingnan natin yung voltage niya. 10.4. Off natin yung HSTC. Wala, ni-rev natin para mas ma-charge siya. Maganda, iikot ko pero mamaya na lang. Off natin. Check ulit natin yung static voltage. 12.4 na siya. Siyempre, pag mas matagal mong ginamit, mas magcha-charge yan. Kasi ang charging system is galing sa motor mismo, yung stator.